Hey guys, welcome ulit sa aking munting channel. So, for today's video guys, ay gagawa tayo ng pattern ng palda shorts para sa video po na ito. So, meron na pong uploaded video nito guys sa pagbuo kung paano ito gawin, paano ito buuin. Check nyo na lang po sa aking munting channel. So, shoutout na po sa nagpagawa nitong napakagandang puno na to. So, ito pala ay yung uniform ng Holy Angel sa Angeles City, Pampanga. So, ito guys, gawa ko po din po ito. So, gumagawa din po ang mga uniform, like katulad po nito. Napakagandang puno. So, guys, shout out po sa nagpagawa nito. So, tapos yung video ito guys, para matutunan nyo paano ito gawin ang palda, shorts, at abangan nyo pa mga sunod kong video para sa pattern ng puno, pang school uniform. So, guys, samahan nyo ko hanggang matapos po ang video. So, ito yung ating pattern guys. So, gagawa natin ang pinaka border line sa taas. Ito magiging waistline natin. And then, maglalagay din tayo ng center fold line sa gitna kung saan dito magbe-base yung mga measurement natin. And then, so, kunin natin yung sukat ng short. Ang sukat ng short is 15 inches. So, mula dyan, advance na tayo ng 1-in-1/4 para sa waistband. And then, kunin natin 15 inches hanggang dun sa dulo, pinakalaylayan ng shorts. So, ang waistband nito is 1-in-1/4 yung lapat. So, mula naman sa waistline, ayun, lagyan natin yung deep crotch nya. So, ang deep crotch nya is 8 inches ang lapad mula sa waistline. Lagyan naman natin ng guhit ang mga level measurement. So, yun, highlights lang natin guys para makita yung mga guhit. So, ito para sa waistline, and then center fold line, then ito naman sa deep crotch, pinakalalim ng crotch guys, ito po yun. Then dito naman yung pinakahaba ng shorts o yung laylayan, hanggang dyan po siya. Pagtapos mo ito guys, ay lalagyan natin yung mga sukat ng bawat parts. So, una sa waistline. So, ang waistline niya is 24 inches. Divide 4, it's 6 inches po ang makukuha natin. Din, lagyan sa gitna, kunin natin 6 inches. So, center fold line guys yun. Ganun din to sa hips niya. Ang hips niya is 38, divide 4 is 9-in-1/2 po ang kakalabasan. So, igitna lang natin dito sa center fold. Then, hanapin natin ang 9-in-1/2 mula dyan sa gitna, center fold, yan. So, kung natin 9-in-1/2 inches para sa hips and depth crotch. So, kung anong lapad ng hips, ganun din dun sa deep crotch. Yung lalagay, sukat. Kung anong sukat ng hips, ganun din sa deep crotch. Doon naman sa laylayan guys, ito yung ang sukat ng laylayan is 16, so 8 inches ang kalahati nun. Igitna lang natin. So, yan. So, waistline is 24. And the next naman natin gagawin dito guys, ayun, linawan natin mga toldok, mga marking natin. So, maglagay tayo sa pinaka front crotch. Ito yung front rise, front seam, yun. So, yun, pa-slant siya ng konti guys pag naglagay dito ng front seam. And then, mula naman dyan, mag-plus tayo ng 1-in-1/4 para sa curve ng crotch. So, pwede kayong gumamit ng French curve para iguhit pa paslan, pabalik kong ganyan, pakurba. Yan. So, para sa front seam. And then, so, dito naman sa gilid, i-connect na natin sila mula sa waistline hanggang doon sa pinakalaylayan. Yan na po ang kanyang shorts para sa front po ito guys. And then dito na sa inseam, connect natin hanggang sa baba ng ating laylayan. So yan. Okay, and then highlights lang natin guys para mas maliwanag. Pasensya na, wala kasing pentel pin. So ballpen muna na ang gagawin natin. Ayan, ito. Nakikita naman siya guys na. So
So, yan yung sa front seam, side seam dito, inseam naman sa kabila. So, yun na yung ating front parts. So, dito sa waistlines, pabalan tayo ng at least half inch mula dyan sa front seam. Tapos, paistan hanggang dito sa side seam. So, ito na ating front parts guys. So, maglayin tayo sa back parts. Sa back parts pa, mula doon sa front seam, magpa-plus tayo ng 2 and 3/4, 2 and 1 half hanggang 3 inches, pwede po siya. And then, sa taas naman, magpasok tayo ng 2 inches. And then, akit tayo ng 2 and 1 half para dito sa back parts. 2 and 1 half guys. And then, saka natin guguhitan ang ating back parts o back seam. Para sa back seam po ito guys. So dito guys, paglagay ng back seam, dapat iskwalado po dito sa taas. Yung back seam at saka waistline, dapat iskwalado po yan. Para hindi magka-problema pag nilagay na yung waistband. So dito sa waistband ng waistline ng back ay kung anong sukat ng hips, gano'n din po ilalagay dito sa waistline. So, kung 9 in 1 half dun sa hips, ganun din dito sa waistline. Kasi ito ay garterize ang ating back ng shorts. So, connect na natin doon yung curve ng para sa back parts hanggang doon. And connect naman dito sa inseam ng back parts. And then, pababa sa laylayan. And then, ganun din dito sa side seam ng back parts. So, guys, ang sukat po ng waistline ng back is 9 in 1 half. Kung anong sukat ng hips, yun din ang lalagay mo dito sa waistline. So, divide 4 po ito, guys. Halimbawa 38. So, 9 in 1 half po ang 1/4 nun. So, yun na siya. Para sa back parts. And then, sa laylayan, maglagay na tayo ng allowance doon. So ito na guys ang ating ayan. So dito sa laylayan maglagay tayo ng hemming fold ng 2 inches. Depende kung gaano kalapad ang hemming nyo. So ito 2 inches pa nilagay ko dito. So lagyan natin na pa slant para pag hiniming mo siya ay hindi siya kontra o hindi pipilipit yung ating hemming bottom. Okay, so yan na po yung ating hemming allowance. So ngayon naman ititrace natin yung front parts. Ititrace natin gamit ang tracing wheel para maghiwalay sila yung back at saka front. So ang kukunin natin dito yung front parts. O yan. So gamit ang tracing wheel, ibabakat lang natin yung mga ginuhitan natin papunta sa likod. So kung wala kayong tracing wheel guys, pwede naman lapis. Pwede po ito. O pwede rin gumamit dito ng carbon paper. Ilagay sa ilalim para bumakat. So yan guys, hindi mo kita kasi bakat lang po yan. Dini-highlights na lang po natin para makita natin yung guhit ng ating dinaanan ng tracing wheel. Pagka natin mga guhit. So yan. Sana nakikita nyo guys, may pasensya na po. Wala kasi akong available na pin sa ngayon. Biglaan kasi ito guys. Ito lang mayroon ako. So waistline, and then ito sa front seam. And then yung curve ng front crotch. Ayan. And then sa inseam ng front. Ayan. So sana nakikita nyo guys, no? Medyo malabo. Then sa laylayan naman po ang guguhitan natin.
So, yun guys, ating front parts pattern. So, ngayon naman ay pwede natin ito tabasin. Yan, gupitin na natin siya guys. So, guys, finish pattern po ito. Wala po itong allowance. Pag nilagay sa tela, doon na lang maglagay ng allowance. Okay, ito natin front. So yun guys, front parts. So ngayon naman ay gugupitan natin ating back parts. Ayan. So again guys, ito pa ay garterize yung back, and then sa harap naman po is palda short. Pero palda short po ito guys natin gagawin. So, pag nakaharap, para siyang palda, pero pag nakatilikod, ito po ay shorts. Ito na ating pattern, front and back. So, ngayon naman, yung ating gagawin niya is para sa front, guys. Ito yung pinakapalda. Pag nakaharap, ito yung pinakapaldan niya guys. Pero ito ay nakapatong lang po sa shorts. Meron din pa ako uploaded dito guys na kung paano ito buuin, palda shorts. Naka-upload na po ito, matagal na guys. Paki-check nyo lang sa aking YouTube channel sa mga interesado matuto sa ganitong shorts, sa mga itong style ng palda short. So, ang sukat ng ating haba nito is 15 inches. Then plus lang ng hemming fold, 2 inches. Ito po yung haba niya guys. And then dito sa waistline is 24. Sukat tayo ng 12. Para sa waistline. Sa harap lang ito guys. Then ito na ngayon yung ating palda. Pang palda. So, yun guys. So, yun na siya. Pang nakapatong siya guys. Ganyan. So, ito na guys. Nagtabas na natin. So, pagtabas ito ay maglagay lang ng allowance sa tela. Kasi yung pattern po ay finish pattern po. Wala po siyang sewing allowance. Ayan, so pag tinabas, dyan lang po maglagay ng allowance. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung lagay yung allowance para sa tahi. So yun lang guys, hanggang dyan lang ang ating video. Salamat po sa panonood, and huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye bye, see you next video. Bye.